I read an article no na parang mga Pilipino, mahilig sila na talagang umaasa, yung mga magulang umaasa sa kanilang mga anak na sa pagtanda nila, yung mga anak nila ang tutulong sa kanila, ang kumbaga sila ang lahat ng bayarin no, ipapasa nila sa mga anak. Ito ba ay tama? Ito ba ay tamang pag-iisip? Kultura ba ito ng Pilipino na pinapasa natin yung mga obligasyon natin sa mga anak natin pagdating po ng panahon? Oo. Actually, hindi naman sana malaking usapin yung pagpasa at pag-ako ng responsibilidad na yan kung hindi tayo economically challenged, ano? Pero Ricky and Pat, gusto ko lang linawin, no? Meron tayong tatlong pillars kasi ng retirement, no? Okay. At yung issue ng ako o pagbibigay ng pag-oobliga sa mga anak ng retirement ng kanilang para sa retirement ng kanilang mga magulang ay isa lang yan sa mga myths no na tinitingnan natin. So yung tatlong pillars kasi ng retirement, unang-una, mayroon dapat kasing social safety nets galing sa gobyerno. Okay. Ibig sabihin pag nagkasakit tayo ay mayroong universal health, hindi tayo gagastos, no? Ganyan. Tapos, yung pangalawang pillar ng retirement ay yung ating savings and investment. So, ito yung personal contribution natin sa SSS. Ito yung mga naipon natin on our own, mga investments natin. At mayroon din yung mga pinapalad, mayroong mga company pensions. Yung pangatlong pillar, dyan na pumapasok yung anak, no? Kasi ang pangatlong pillar really is about family support. Pero ang kailangan nating i-emphasize dito, dapat may mutual benefit, no? Yung family support, hindi lang yung umaasa yung mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga anak yung obligadong pumarga lahat ng finances. Ang ideal really is, di ba? Ang ideal, lalo na kung ikaw ay magulang, syempre, gusto mo hindi ikaw ay pasanin o pabigat sa iyong mga anak. Correct. Bagkus, opposite sana, no? Nakakatulong tayo sa mga responsibilidad ng ating mga anak. Unfortunately, hindi ganyan yung sitwasyon sa Pilipinas. Okay.